Ang ganda po ng verse na ito, salamat sa Diyos. Itong Roma chapter 8 verse 31. Sa Tagalog po ito po ang nakalagay. Ano ang ating sasabihin sa mga bagay na ito? Kung ang Diyos ay kakampi natin, sino ang laban sa atin? Oh, may tanong, sino ang laban sa atin kung ang kakampi natin ay Diyos? Siyempre, yung mga antikristo. Sila po yung kalaban natin. Spiritually. Okay? Yan, magandang araw po muli sa inyo mga ka-hunters. Ayan, kakakuha ko lang po ng mga bariyang ito dito sa sirkulasyon. Yan, unahin po natin itong 5 piso po. Yan, pag-usapan po natin yung mga barya na yan. Ito 1996. Kung makakatagpo po kayo ng ganitong kondisyon na sa 1996, ito ay good condition pa po mga ka-hunters. Itabi nyo lang po. Yan lang po yung mga error niyan. May bagat may error, ayan lang po. Yan. Bukod dyan, wala na. So, sa 2020 po yung sinasabi pong hard to find. Kung makakatagpo po kayo, yung walang mint mark po. Yung walang mint mark na siyang pwedeng mabili po sa halagang 1,500. 1,000 up to 1,500. Kung ganito ang kondisyon, yan pwedeng presyuhan sa 1,500. O, yan mga ka-hunters ha. O, dito naman tayo dumako sa piso. Paano malalaman ba sa 2015 yung sinasabi nilang frosted? Diba ang frosted po yung may makikita po kayo na medyo pag iniikot nyo may ano ba to, yung wheels, parang yung pag tumatakbo yung isang gulong makikita yung gano'n, parang gano'n. Yan. Ano po ba ang ito, ang condition po kasi nitong coins na to ay hindi na po siya maayos. Pero po ito po ay isang frosted po to, frosted. So paano po malalaman na frosted ang isang barya? Sa 2015 po dito sa 2015, kasi ito wala na itong maputi-puti. May maputi-puti pa to, bihira. Ayan, konti na lang po siguro, na sobra na lang gasgas. Ang mapagkakakilanlan po dito para malaman natin isang frosted sa 2015, dito po, yan. Yan, malaki po yan, mahaba yan pagkakalagay nito. Yung design po nito, yan, yung design na yan, yung design na yan, mahaba. 2015, yan. Yan po yung pagkakakilanlan para malaman nyo na ito ay isang frosted coins. Sa 2015 lang po yan 2015. Sa ibang coin po, sa 14 meron din po, kaya lang iba pa rin siya. Kasi ang ordinary lang po nito, maliit lang po ang pagkakadesign dito. Iyan. Okay. Saan na ba? O, dito naman tayo dumako sa Ober's error po to, Ober's error mga counters. Ayan po, doubling punch. So yan yung sa rim, dapat po kasi yan malinis po yan, yung rim po na yan, parang ganito. Kaya yan po, itong coins po na to ay error. Yan po kasi nabago po yan. Tingnan nyo po yung kilay nya. May naka-engrave po. Tapos
tingnan pa natin yung iba na ito. Ayan, kilay lang. Ayan, kilay. Ayan, overs lang po ito mga ka-hunters, ha. Para ito yung nakasipang. At saka po pala itong ilong, oh, may tama din, oh. Ayan. Makikita na ito po ay, ayan, kaya nga po sinasabi ng iba, ito ay common error. O, kasi marami po o madalas makikita ito, hindi naman po common na common. Hindi rin naman po siya semi hard to find. Ayan. Ibig sabihin, marami ang nagawang mali na hindi napunaan ng operator po. Oh. Okay, dako naman tayo dito sa 2008 na 10 piso. Yan po, 2008 na 10 piso. Ayan. Ito po ay isang hard to find na po. Ang 2008 ay isa na pong hard to find. Tingnan nyo po mga ka-hunters yung letter B, oh. Parang hindi na letter B, letter number 8 na eh. Yan, error po yan, oh. Yan, yung paikot po na yan, yung parang guhit po na yan, error. Tinamaan ng machine. O pwede rin sigurong masabing die break na po to. Yan, die break. Yan, tinamaan. O may damage yung die. Okay, 2008 mga ka-hunters, ha, at ang reverse po nito ay isang ayan, reverse 3. Overs and reverse po yung guhit niya, no? Yan, no? Overs and reverse and overs. Ayan po. Kung sa paulit-ulit na sinasabi ko do sa mga nangahunt po sa 2010 na 10 pisong ito, ang hard to find po, ganyan po magkaparehas ang clearance nito. Kasi yung ibang dice 3 na 10 piso, manipis po to. Yan. Ang hard to find po ay kagaya ng reverse na ito na 2008. Ayan, sa 2010 po, ito po yung titingnan nyo. Pag ganyan po kalaki ang clearance, yan po yung hard to find. Okay. Oh, ayan. 2008, ito hard to find na rin po to eh. 2008 na to. Ayan, hard to find na rin po. At ito po yung last na coins natin, ito. AU ang kampo, AU ang condition po nito. Ayan. Hindi po kasi ganong makikita yung hinang, pero maganda po ang condition to, kaya nga po tinabi ko. Yan, Apolinary Mabini na sinasabi ng iba na napakamahal, pero ito po ay hindi ganon kamahal sa sinasabi nila. Yan, ito pong ganitong condition na yung mga ka-hunters ay itong ganitong condition na ang tawag dito AU o yung sinasabi brilliant, yung talagang makinang, yan po ay semi hard to find. Semi hard to find yan. Hindi tayo madalas nakakita sa sirkulasyon, kasi sa sirkulasyon lang naman po natin makikita nito eh. Kasi kung bibili po tayo doon sa Bangko Sentral ay siyempre brilliant na po yun, hindi pa po nadadaan sa ganito yun, sa nahawakan ng kung sino-sinong tao. Ayan po. Oh, yan mga ka-hunters, ha. Oh, yan yung 5 piraso po nan ito, pwede kong palitan po. Marami ako nito talaga yung
Itong 2050 na frosted po na to, marami po ako nito. Ito, mga hunters, ibebenta ko po ito sa halagang magkano ba? 500 po lahat. Ito yung mga error na ito, papalitan ko to. Ito, maganda naman ang condition nito. Pero, yun nga, may makikita kayo nitong ganito. Bakit hindi? May makikita kayo ng 1996 sa sirkulasyon, pero bihira kayo makakita ng maganda o maayos pa ang kondisyon. Yan, ito 2008, bihira kayo makakita. At saka yung mga ganito, yung makikintab po sa sirkulasyon, halos karamihan na po dyan, gas na. 500 po. Ito po talaga ang may value. Tsaka ito po, yung condition po kasi nito ang kinakon po. Yan po, 500 pesos po yung lahat. Oh. Okay po. Yan, sa mga kapanood, maraming pong salamat sa mga nanonood. Pagpalain kayo at ingatan ng Panginoon. Maraming pong salamat. Hanggang sa muli. Bye-bye.